welcome back. Siyempre dito sa aking YouTube channel. So may katanungan si kabayan, bibigyan natin ng pansin kasi medyo maganda itong katanungan niya. Sabi niya dito, paano tumagal at makasurvive ang Pilipino sa Poland? So magandang katanungan ito mga kababayan, kaya't sagutin natin. So base sa aking experience dito sa Poland, para tumagal kayo or makatagal kayo, ay kinakailangan syempre na meron kayong maayos na trabaho at tanggap ninyo kung ano yung magiging trabaho nyo dito. And syempre, kinakailangan nyo rin irespeto yung kultura nila dito. Ano? So sinasabi dito, so maraming Pilipino sa Poland ang nagtatrabaho sa domestic work, factory, caregiving, at IT or BPO. So sa nakikita ko sa mga taong ito, so napakarami ng mga Pilipino dito sa Poland. At for sure ay nagtatrabaho yung mga yan sa factory. Kasi ilan lang yung mga Pilipino doon sa hotel kong pinagtatrabahuhan. So ilan lang kami doon. Bali, 5 lang kami. So, 1,000 ang mga Pilipino na ngayon dito sa Poland, mga kababayan. So, paano makahanap ng trabaho dito sa Poland? So, kinakailangan nyo maghanap ng trabaho sa prakoy.pl, olx.pl, and LinkedIn, mga kababayan. Siyempre, recommendation din ng mga kaibigan ninyo at mga kakilala ninyo sa iba't ibang bansa na nandito na sa Poland. So ganyan naman, or agency, or nag-apply kayo sa Pilipinas, or nagtanong kayo sa POEA. Kasi based on my experience, nagtanong ako sa POEA. So 5 years ago or 6 years ago nung nag-apply ako sa Pilipinas, mga kababayan. So yun nga, para makatagal kayo, kinakailangan nyo rin mag-adjust sa kultura. Siyempre yung kultura, mahirap yung language dito mga kababayan. So kinakailangan ay meron tayong basic language nila, kahit na basic lang Kapag bumili tayo, siyempre sa grocery store, at least, alam natin yung basic, kahit pa paano yung pagsabi ng thank you, pagsabi ng good morning, for example, dziękujemy or do widzenia. So, like a simple language or basic language as in matutunan natin kung naka-1 taon na kayo dito or naka-2 taon. So, isa rin yan sa pinakang mahalaga para tumagal dito sa Poland, yung matutunan natin yung basic language. Siyempre yung numbers, month, week, day, ano yung pangalan mo, taga saan ka. So pagtagal nyo dito sa Poland, mapopronounce na ninyo yan, matututunan natin yan kahit papaano, mga kababayan. And siyempre, kinakailangan nating ma-survive or kinakailangan ninyong ma-survive yung mahabang hayhayin ng winter season dito. Kasi yan yung talagang nakaka-depress, yung mahabang hayhayin ng winter season. So kinakailangan ninyo magsuot ng proper clothes or yung outfit na pang winter talaga. So thermal or jacket and boots. So kinakailangan ay magdoble or triple pa kayo ng kasuotan para hindi kayo lagnatin. So, base sa experience ko, syempre meron akong t-shirt, may pangalawa akong jacket, at may pangatlo akong jacket. Syempre may bonnet, may boots, and 2 yung medyas ko during winter season dito. And syempre yung may brief ako, may short, and
yung pantalon, syempre. Minsan nagle-leggings ako para hindi pasukin ng lamig talaga yung balat, ano. So, isa yan para tumagal at ma-survive ninyo ang winter season dito. Kasi napakalamig dito talaga sa Poland dahil nasa Central Europe to at malapit to sa, especially kung dito kayo mapupunta sa Gdansk or sa Tri-City, Poland. So malapit siya sa Baltic Sea. Kaya yung simoy ng hangin ay talagang lagi ninyong may experience dito, mga kababayan. So ano pa ba yung mahalaga para tumagal kayo dito sa Poland? Siyempre yung finance at padala ay kinakailangan ninyong ma-budget, ano. Siyempre kinakailangan ninyong hatiin or divide, hati-hatiin. So hindi pwedeng ipadala lahat. Ano, yan base yan sa experience ko, magtabi kayo para sa sarili ninyo for the future. Then magtabi kayo for emergency or in case of emergency. For example, nagkaroon kayo ng lagnat or magkaroon kayo ng emergency accident. So meron kayong dudukutin at hindi ninyo kukunin sa salary ninyo, ano. So ganyan yung ginagawa ko. Then syempre ibukod ninyo yung padala ninyo sa nanay at tatay ninyo or sa mga kapatid or sa sarili nyong anak or asawa sa Pilipinas, mga kababayan. And syempre para tumagal kayo, base sa experience ko, magkaroon kayo ng update patungkol sa mga Filipino community. So kinakailangan ninyong sumali sa mga grupo or sa FB page or grupo ng Facebook page, ano, mga kababayan, kasi nag-update yung mga yan patungkol sa mga pangyayari sa Poland, mga bilihin, ano, yung mga patungkol sa update ng ating gobyerno. So kinakailangan ninyong sumali dyan para maging updated kayo, mga kababayan. So hindi masamang sumali sa mga ganyang group dahil magkakaroon talaga kayo ng update. So bakit mahalaga? Kasi sa araw-araw ng pagtitrabaho natin at sobrang busy natin sa paggawa ng pera dito sa Poland, ay hindi na natin namamalayan minsan yung takbo ng oras at takbo ng araw. So minsan, ang kagandahan ng kasali ka sa group, so kapag meron kayong free day or day off, mag-scroll na lang kayo at makikita nyo yung mga update dun sa Facebook page or sa YouTube or panonood ng YouTube. Especially itong mga ganitong content, mga kababayan, or panonood sa TikTok, yung mga nagbibigay ng informasyon patungkol sa Poland. So magandang idea or magandang tips ko yan para sa inyo, mga kababayan. And para tumagal, syempre, kinakailangan din ninyong alagaan yung kalusugan ninyo. Syempre, yan yung unang-una nating sandata. Kahit saan tayo pumunta, kahit nasa Pilipinas tayo, or kahit saan man tayong panig ng bansa or panig ng mundo, kinakailangan ay healthy tayo, mga kababayan. Hindi pwedeng may sakit tayo, kasi kung may sakit tayo, hindi tayo makakagawa ng pera, hindi natin may enjoy yung bawat araw ng ating paggising. Hindi natin may enjoy yung malaking perang kinikita natin kung may sakit tayo, mga kababayan. Base yan sa experience ko, mga kababayan, yung mga binigay kong idea ay mga naranasan ko yan at na-experience ko hanggang sa ngayon, mga kababayan, dito sa Poland. Kaya pwede ninyong i-apply yan, yung iba kong mga binanggit sa inyo, especially yung pagsuot ng mahahalagang kasuotan during yung winter season dito. So kinakailangan ninyong pagtuunan ng pansin yan kasi mag-winter season na dito sa Poland soon after nitong autumn. So kahit autumn dito ay malamig na rin. Kaya
kinakailangan yung seryosohin yung mga ganyang sitwasyon dito kasi once na magkaroon kayo ng sakit or lagnat dito ay siguradong hindi kayo kikita ng maayos na pera or ng maayos na salapi. Kasi dito sa Poland, kung nagtatrabaho kayo sa agency, so masakit pakinggan or masakit isipin, kung wala kayong trabaho, wala rin kayong kita. So no work, no pay kung nasa agency kayo. Unless na under company na kayo or direct kayo sa company. Kasi meron kayong sick leave doon. Kahit na 80% ay kikita kayo kung magkaroon kayo ng sakit, mga kababayan. Kaya mas mahalagang sa akin, kaya ako tumagal dito sa Poland ay yung alagaan ninyo yung sarili ninyo at i-balance ninyo yung mga sitwasyon na nakakapagbigay stress sa inyo. Kinakailangan ninyong i-balance yan para hindi kayo ma-stress or ma-depress. So ang resulta ay magiging happy yung kaisipan ninyo, magiging happy rin yung pamilya ninyo at mag-i-enjoy kayo sa bawat araw ng trabaho ninyo, mabigat man yan or magaan na trabaho. Kasi sa Poland or sa Europe, kinakailangan ng skilled work. Karamihan ng nagtatrabaho dito sa Poland ay skilled job, mga kababayan. Kaya kinakailangan talaga na mentally healthy ka dito and physically ay healthy ka rin. So para tumagal ka, tandaan mo yung mga sinabi ko dito sa video na to, panoorin mo at i-share mo sa mga kababayan na nangangarap pumunta dito sa Poland or yung mga kababayan na kakarating pa lang dito. At for sure na tatagal din kayo katulad ko at may enjoy din ninyo yung bawat araw ng pagtatrabaho ninyo, bawat araw ng pag-travel nyo saan mang panig ng city dito sa Poland or saan mang panig ng bansa dito sa Europe. For sure ay may enjoy nyo yan, mga kababayan. Kaya ilan lang yan sa mga tips ko para tumagal kayo, katulad ko dito. So more than 5 years na ako dito sa Poland na nakikipagsapalaran. And hanggang sa ngayon ay nag-i-enjoy pa rin ako, Hindi ko naman sinasabi na successful na yung career ko or yung sarili ko dito. Pero hindi pa dumating sa buhay ko yung na sobrang na-depress ako dahil yung mga taong na kakapagbigay ng stress or depress. So, iwasan ninyo yan. Isa rin yan sa mga sekreto or tips ko na pwede ninyong ma-i-apply sa sarili nyo, mga kababayan. Hopefully ay makakuha kayo ng kahit na kaunting idea sa mga binigay ko dito sa video na to. At masaya ako na maging masaya rin kayo dito sa Poland. So i-update nyo ako, pwede kayo mag-comment dito sa video na to sa comment section. Syempre, pwede nyo rin akong i-message sa aking mga private social media account katulad ng Facebook, Instagram, at TikTok, mga kababayan. So, re-replyan ko kayo anytime basta mabasa ko yan, mga kababayan. At, syempre, kung masaya kayo at nakakatulong itong mga ganitong video sa inyo, so wag nyo kalimutang isubscribe itong aking YouTube channel, mga kababayan. At patuloy akong magbibigay ng informasyon base sa aking experience dito sa Poland. So ibabahagi ko rin patuloy ang kwento ng aking buhay dito sa Poland. And masaya akong gawin itong mga ganitong video, So kaya kahit na busy rin yung schedule ko sa pagtatrabaho ay binibigyan ko rin ng time ito. Kahit na once a week ay makapagbigay ako ng video or makapag-upload ako ng video dito sa aking YouTube channel and sa aking ibang social media account. For the future, ay
pangarap ko rin i-upload sa iba't ibang social media account ko. Pero sa ngayon ay magpo-focus muna ako sa aking YouTube channel, para dun sa mga kababayan kong nangangarap. At magkita-kita tayo sa mga susunod kong upload, susunod kong live dito sa aking YouTube channel, mga kababayan. At maraming salamat and God bless.